hinarap po ng prosecution team ang pinakaunang hostile witness nila. Ito po ay si Ma'am Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. At 13 senador po ang dumalo ngayong araw, partner. Ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa aligasyon ng misuse and misappropriation ng confidential funds. Bago nagsimula ang pagdinig, hiniling ni Prosecutor Joel Chua na bigyan muna ng pagkakataon si Private Prosecutor Attorney Amando Berhel Ligutan na magpaliwanag tungkol sa mga naging manifestation ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa nakaraang hearing. Matatandaan na tinuligsa ni Attorney Sison ang isang Facebook post ni Ligutan na may kaugnayan sa naging palitan ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer tungkol sa paggamit ng misleading question sa cross-examination. Ayon kay Sison, hindi angkop ang naturang post lalo na habang sinasagawa ang impeachment trial. Samantala, sa pagpapatuloy po ng trial, humarap sa witness stand ang bagong testigo na si Marivic Pariha, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives. Kinumpirma naman ni Atty. Lindon Bakil na counsel for the respondent ang kanilang stipulation na ang mga dokumentong iniharap ng prosecution ay naipadala sa archives at ang naturang tanggapan ang siyang kustodyan at tagapangalaga ng mga dokumentong ito. Dahil sa naturang stipulation ng depensa, hindi na kinakailangan magpapatuloy sa witness stand si Pariha at siya ay pinayagan ng umalis sa witness stand. Ano po ang masasabi ninyo, partner, dito? Pinaalis yung una kasi 3 daw yung iharap pa. Si Pariha, Marivic Pariha, tama ba? Ay pinauwi na, mga kapartner. Ayaw ko, siguradong hindi lang naman ako nakapansin, partner, maging kayo din naman, kasi nanonood tayo kanina ng impeachment, bagamat nakatulugan natin sandali, pero ang hindi ko nagustuhan, partner, kaya ako nasabi kanina na habang tumatagal ang impeachment, papangit na papangit, pawalang kwenta na pawalang kwenta. Sinong papangit? Sino papangit na papangit? Huwag mong sabihin si Kapunan, ha? Yung impeachment trial, partner, Kasi yung witness ba, yung witness ng prosec, imbis na alam mo yung naroon yung kaba mo, habang sinasabi niya yung kanyang mga nalalaman, batay sa kanyang mga nalalaman, naroon sana yung kaba natin, baka mamaya yung ating pangalawang pangulo madali. Pero wala mas nakakatawa, partner Mas katawa-tawa yung witness. Biruin ninyo yung pati yung sa pagsasalita niya ng ng Tagalog. Hirap na hirap siya marami pong mga kababayan natin hindi nakakaintindi ng salitang Bisaya. Nagbibisaya siya, partner Tayong mga Bisaya, advantage si ano natin yata yung partner? Si Gina Acosta. yun ang binabanggit ko, yung Acosta na yan, yung witness na humarap kanina. Kaya kung nasabi na itong impeachment trial sa ating pangalawang pangulo, partner, paninira lang talaga ito, drama lang ito para sirain ng ating pangalawang pangulo. Kasi nga sa nalalapit na halalan sa 2028, napakalakas niya, partner. At ayaw nitong mga di umano ito manggap ng maleta na ma-convict sila at mahabol sila ng ating pangalawang pangulo. Yun. Bakit pinauwi na? Ibig sabihin, walang dalang ebidensya. Nonsense. Hindi nakaapekto sa articles of impeachment na idinidemand na ibinabato kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi, partner, logically, kung nakakaapekto yan, sigurado kat 100% na i-cross-examination po nito ho mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung una kasi, yung unang Witness. talagang walang silbi naman yun kasi taga House of Representatives yun, partner. Ang ipepresent lang naman niya na totoong may mga sulat sila BP Sara na tumatanggi na humarap. Parang yung katwiran nila na hindi kami makakadalo. Yun lang naman ipepresent niya. Ito po mga pampatagal. Hindi ko po maintindihan kung bakit nagpepresent ng mga testigo tong prosecution ng mga pampatagal lang, partner. Kasi
wala naman silang mga kinalaman, wala silang personal knowledge sa mga kaganapan. Mabuti pa tong pangalawa nilang witness. Kaya tama lang yun na hindi na present. Tama rin yung ginawa ng depensa partner na umayon na okay na yan. Talaga naman taga House of Representatives yan, umaayon na kami na nireceive nila yung mga sulat namin para wala na pong usapin. Kasi nagpapatagal lang po to. Kaya itong prosecution talagang pinatatagal lang nila. Alam natin yan, gusto nilang paabutin yan hanggang sa mag-election. Parang nang-iipa lang, partner. Para no? wasak na si BP Sara. Correct. Pero wala pa po sila hanggang ngayon. 16 days, walang napapakita na direktang si BP Sara po ay lumabag sa impeachable offense. Partner. Ano masasabi mo doon sa pinauwi na witness ng prosecution agad, partner? Ibig sabihin, wala nang alam. Simple, yun lang. Wala nang witnessan. Ano pa bang Aray ko. Kasi kung partner, kung may marami pang pipigain sa kanya, bakit pinapauwi ka agad? Correct. Di ba? Napakasimpleng Parang logic lang naman yun. wala nang relevance. Oo, sa baka mamaya magkamali pa article. sa script, di ba? Yan, doon lang yung papel niya. Oo, malay Aray natin mo. kung matanong pa ito, makross pa nang biglang nagsabi ng pero iba. bakit, partner, pinapanunumpa, no? Hindi naman pala pagsalitain. Kasi nga, ang gusto niya lang naman i-present na pasamain na naman sila BP Sara na hindi sila pumunta. Ganun lang naman. Kaya sabi ng depensa, sige, okay na kami riyan. Para tapos na. Nag-ano na kaagad, nag-stipulate na kaagad. Stipulate. Oo. Oo. Ganun pala yung partner, stipulate. Kaya pala pinagpipilitan ni Lorna, ngayon ko lang naisip eh. Lorna Pag Kapunan. nag-stipulate ka pala, wala nang usapin. Wala nang usapin. Hindi mo na tatanungin kasi nag-stipulate Consider ka. accepted na. Yung pala yun. Oo. Kaya nila pinagpipilitan. Ang daming tanong ni Ferrer kasi. Ikaw kasi Ferrer, napapaya tuloy si Si Lola. Mami. Matapang si Anong Ferrer, mami Lola? ang talim ni Ferrer. Ang dagdag pa kasi ng partner Vance kasi nga, lalong para bagang ang gusto kasing mangyari ni Kapunan kasi nga, bukong mo nga, may edad na. Hindi naman po natin sa Grabe. tinatawaran, di ba, yung Grabe ka naman. edad niya. Uh-huh. Nagmamadali lagi, may lakad si Lola eh. Ayaw niya na yung mga kaya pinipilit na lang yan. Mag-stipulate na kayo, mag-stipulate. Siyempre, wala na usapan. usapan. itong si Atty. Ferrer, batang-bata, Oh. malakas pang energy. Anong stipulate? Paghirapan nyo ito bago nyo makamit. Sinadya niyong pumunta Oh, rito diba? eh. Oo. Tapos stipulate kayo. So ngayon mga kapartner, ang sa akin lang dito, no, ito, 16 days, 16 sa partner, no? 16 days. Day 16 na, pero sa totoo lang, ako sa tingin ko, basa ko dito, wala na talaga silang may papakita pa na mas matindi pang mga witnesses na maaaring makagiba sa credibility ni VP Sara. Manapa, mas lalo tuloy lumulubog habang dumadami at habang tumatagal, mas lalong nakikita tuloy na napaka-weak nitong kanilang ginagawang akusasyon dito kay VP Inday Sara. Kasi, oo, sa mga followers nila, maaari sinasabi, oh, ayan na, napapahiya na, ayan na, marami nang nabibisto. Pero ang totoo, kung titingnan mo lahat ng mga nakalatag na mga ebidensya, hindi man tayo abogado, pero makikita na talaga na mababaw. At dito napapatunayan natin na para sa preliminary investigation pa lang ito. Hindi pa ito yung talagang final na kung tutusin nga, kahit nga final na, pwede pang mag-apila si BP Inday Sara dito, partner. Oy, maraming salamat. Maraming salamat po sa nagpakulay na si Lovelyn Shibukawa. Yan, partner. Maraming salamat, Yossi at Lovelyn Shibukawa. Okay, pagpatuloy natin, partner. Ngayong araw po ay inilabas ng prosecution team ang pinakaunang hostile witness, partner. Iniharap naman ng prosecution team si dating OVP Special Disbursement Officer at inilatag ni Private Prosecutor Attorney Amando Berhel Ligutan ang layunin ng prosecution sa pagharap kay Acosta bilang testigo sa impeachment court. Pero agad naghain ng objection ng depensa sa ilang punto dahil umano sa irrelevance o kawalan ng direktang kaugnayan sa mga aligasyon sa impeachment case. Kabilang dito ang pagiging Special Disbursing Officer o SDO ni Acosta para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nung mayor pa ito ng Davao City mula 2029 hanggang 2022. Pinayagan naman ito ni Presiding Officer Escudero para sa layuning maipakita ang pattern o naging asal o kilos
Gayunman, nilinaw ni Escudero na ang anumang sasabihin ni Acosta tungkol sa mga ginawa niya kaugnay sa Vice President Sara Duterte noong mayor pa ito ng Davao City ay hindi bahagi ng paglilitis at hindi magdagdag sa mga kasong nakabinbin sa impeachment court, partner. Ano masasabi ninyo, partner, dyan? Okay, maliwanag, sinabi na po ni presiding judge Jesus Cordero na hindi magdadagdag sa mga kaso nakabinbin sa impeachment court. At tama naman po ang ginawa ng defense panel sapagkat pati pa yata yung Mayor Husya, mga kababayan, gusto hong pa-witness dito. Kaya lang doon tayo pumapasok, kaya sila ay nag-objection, Your Honor, dahil wala po talagang personal knowledge during na ito pong si Mayor pa noon, si Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo, partner. Parang pinag-uusapan to. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Tapos bigla ngayon papasok, partner, yung witness. Year 2026, magwi-witness. Ako po, titistigo po ako. Alam ko po kung sino po ang nagudas. Kay Lapu-Lapu, kay Rizal, kay Bonifacio, at papaano pong pinatay. Paano mangyayari yun? Hindi ka pa pinapanganak nung panahon na yun. Ang ibig sabihin, mga partner, no personal knowledge. Wala siyang kinalaman at hindi siya ang nag-audit o nangialam doon sa opisina ng Office of the Mayor. At ang pinag-uusapan dito ay walang kinalaman sa impeachment. Kumbaga, partner, out of order. Kumbaga, ang order mga kabayan ng Defense Sinigang, binigay nyo po sila mga partner ng kaldereta. Layo. Ang layo po mga partner. So, ngayon, wala silang napala dito. Mismo na ulitin ko lang sinabi mismong si Escudero na po nagsabi, hindi pwedeng magamit ito sa kaso sa impeachment o anumang kaso dahil irrelevant po at wala po doon po sa naturang pangyayari ito hong taong iniharap nila diyan po as a witness sa impeachment trial. Ako partner, dinadaan lang niligutan sa drama Una, naglabas siya nung mga picture ng pera. Yung mga naglabas AI, siya no? ng mga AI-generated pictures ng pera. Tapos sasabihin niya ngayon na gaano kabigat yan. Parang meron, anong kinalaman? Wala naman kinalaman. Gusto niya bang patunayan na hindi totoo na nag-withdraw? Yung taga Land Bank na nga nagsabi na nag-withdraw sila Acosta 'di ba? Wala na pong usapin dun sa iba Talagang ang gusto lang po ni Ligutan mag-create ng drama para eventually akala mo naman napakalaki na revelasyon. Ang tanging revelasyon lang naman na nasabi nila na inutusan si Acosta na ibigay yung pera kay La Chica. So ano pong problema? Yan naman na talaga yung yan naman talaga na yung binibintang ninyo. Wala naman tumatanggi diyan. Kaya nga usapin lang po yan na yung sila Chica ba ay may karapatan na maggastusin yung pera. Yung sinasabi po nila na parang illegal. Illegal daw yung pagta-transfer ni yun lang naman usapin Yung dapat ang gusto nila si Acosta bilang disbursing officer, dapat siya mismo yung magbibigay sa mga confidential agent, partner. Parang doon sa pinakababa na talaga para Correct. magudip. Kaya yung usapin nila, naalala mo yung sinasabi nila, meron ba naman tao nagbigay ka rito sa Bulacan, tapos may address na binigay mo Parang, dun sa parang gusto nilang palabasin, ikaw nung nagbigay talaga actual, parang actual nandun. 125 million, isa-isahin mo yun, ikaw mismo. Ang pagkakaintindi nila sa disbursing officer, literal na siya. Siya yung mamamalengke, Correct. siya yung pupunta ron, siya yung bibili mismo ng mga, kung ano man yung bibili. Pati Hindi po mga ganun. gamot, parang yun pa yata yung bibili. Oo, siya pa rin. Oo. Nasa opisina lang po yan. Pag disbursing officer ka ng milyon-milyon, Nagre-release lang. milyon, hindi lang po confidential fund ang pera ni Acosta. Hindi lang po siya disbursing officer sa confidential fund. Disbursing officer siya ng buong OBP. Correct. Hindi lang po ang budget ng OBP ay confidential fund. May budget sila sa libreng sakay.
May budget sila sa Magnegosyo taday. Oh, Negosyo negosyo taday. taday. At nung time na yun, partner, kasama yung Ay, tatay. Iba pa yun sa Iba pa yun, iba pa yun. Oo, iba yung disbursing officer. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang gusto nilang palabasin, nagdadrama Oo. sila. Oo. Inutos ni BP Sara na ibigay kay La Chica. Akala mo naman napakalaking kasalanan. Kaya yung sinasabi nga ni asan yun, saan mo mababasa yun? Pinaliwanag ni Acosta, partner. Wala sa ano, Ako ang Joint disbursing Circular. officer. Eto naman, dahil wala akong kinalaman paano gagastusin yung confidential. Confidential nga eh. Oo. Ibibigay ko sa nakakaalam. Bahala ka na dyan, di ba? Dinisburse na niya. Correct. Kaya yung pag-intindi na lang yan ng COA. Eventually, babagsak po yan sa COA. Huwag kayong malito. Ang ginagawa nila ligutan, ikot ng ikot, nililito tayo. Yan na rin po yung tinestify nung COA-ng Si Tabachingching. si Tabachingching. Ang sinasabi niya, nakita ko na mali ito. Oo. Diba? Sabi niya, mali ito. Kaya, direkta, nagbigay ka agad ako ng notice of disallowance. Walang notice of suspension. Walang suspension. Disallowance agad. Rumikta na kaagad siya. Rumikta MOA. na kaagad. Oh. Ayon sa kanyang pagkaintindi, ay, violation yan. Notice of disallowance. Yun na rin yun eh. Dinadramahan lang niligutan eh. Correct. Ano po eventually yung pinaka puno po nito, final na ba yan? Doon pa Correct. uli tayo mapupunta. Final na ba yung desisyon ng COA? Correct. Actually, nire-reverse lang nila eh. Tapos na yung usapin na yan, dinadramahan lang nila. Akala naman nila, bibigay si Acosta. Tsaka partner, ang usapin naman, hindi yung withdrawal. Ang Correct. usapin yung paggamit. Pero bakit ngayon yung withdrawal pa rin yung nasa isip nila, partner? Ang daming Oo. Kaya nga may notice of disallowance na eh. Exactly. Ang tanong ba, notice of disallowance ba ay sapat na yan na violation para ka i-impeach? Hindi. Para ka tanggilan? Hindi. Ikalawa, ang notice of disallowance ba, nangangahulugan yan na pwede ka nang i-impeach, pwede ka nang tanggalin bilang vice president? Hindi. pa rin. Kasi hindi ka pa pwedeng pinal tanggalin. yan. Hindi pa pinal. Ang kailangan po ninyo na kahit na pinal na partner, hindi impeachable offense yan. Kasi ang iba- impeachable offense dapat Betrayal. yung pera na yan Kinurakot napunta mo. kay BP Sara. Ginamit niya personal. Ginamit niyang personal. Pinambili niya ng mansion, pinambili niya Ng ng mga luxury cars. pinambili niya ng mamahaling Rolex. Patek Philippe at Yun. kung ano. Ay, kay Pinambili Pastor, nga ano ng yun, pagkain at saka, tsaka gamot eh. Correct. Kaya nga po, yung notice of disallowance na yan, maging final man, hindi pa rin impeachable si Correct. BP Sara.